Takot si Bianca na baka malaman ni Eric na hinayaan niya ang dalaga na maglaba ay mapagalitan siya ng kanyang amo. Kabilin-bilinan pa naman ni Eric na bantayan at huwag hayaang gumawa ng mga trabahong bahay si Marian. Hayaan mo nang ako maglaba, Ana. Manood ka na lang kung paano ako maglaba. Sagot ni Marian. Kinindatan din niya ang babae kaya napatigil ito sa pagkuha ng mga damit. Alam ni Ana na may plano si Marian sa mga damit na hawak nito kaya sunundan na lamang niya ang dalaga patungo sa likod. Nagtatakang sumunod naman si Lynn nang makita niya ang dalawa na magkasunod patungo sa likod bahay. Naiwan naman sa lanay si Bianca na may ngiting tagumpay na naglalaro sa kanyang labi. Naisip din ng babae na takot sa kanya si Marian kaya mas pinili nitong maglaba kaysa ang mapalayas. Masayang-masaya siyang umupo at nagtipa sa kanyang cellphone. Agad din siyang nag-selfie ng ilang beses at pinost pa niya sa kanyang social media account. Naglagay pa siya ng caption na, "Your Queen," at may kasama pang crown at heart. Agad naman na may nag-react sa kanyang post at nag-comment pa ito, "Praise the Queen." Tuwang-tuwa naman si Bianca sa mga comment na natatanggap niya. Nakalimutan na rin niya ang kanyang gutom dahil dito. Hanggang sa maisipan ni Bianca na magpakuha ng kanyang pagkain sa mga kasambahay ng villa. "Lydia? Lydia!" Malakas na sigaw niya upang marinig siya ng kasambahay ngunit walang Lydia ang lumabas at lumapit sa kanya. Inis na inis si Bianca na pumasok sa loob ng bahay at nagtungo siya sa kusina upang hanapin ang mga kasambahay. Ngunit wala siyang nakita na kahit na sino sa kusina, kaya inis na inis siyang nagtungo sa likod ng villa. Tahimik na nanonood ang mga kasambahay kay Marian habang nilalabhan niya ang mga damit na Bianca. Napapangiti din sina Ana at Lynn dahil sa mga pinagkagagawa ni Marian. "O ayan, tapos na." Pagmamalaking wika ni Marian at pinagkuskus pa ang dalawang palad. Napakabit-balikat din siya at muling pinagpag ang damit na nakasampay. Bago lumingon sa mga kasambahay na nanonood sa kanya. "Tapos na. Ang galing ko maglaba, no?" Pagmamalaki pa niya sa mga kasambahay. Nakangiwi naman ang lahat sa kanya maliban kina Ana at Lynn dahil tumatawa na silang dalawa dahil sa dalaga. Hanggang sa mapalingon silang lahat sa may pinto ng kusina dahil sa malakas na sigaw na narinig nila. Halos lumabas ang litid na Bianca sa leeg dahil sa lakas ng kanyang boses nang sumigaw. Nalalaki din ang kanyang mga mata na nakatingin sa mga damit niyang nakasampay. "Oh, andiyan na palang aswang," malakas na sabi ni Marian. "Oh, aswang, nagustuhan mo ba ang bagong style ng mga damit mo?" Tanong ni Marian sa babaeng halos lumuwa na ang mga mata na nakatingin sa mga damit sa sambayan. "Anong ginawa mo sa mga damit ko?" Para may iyak na tanong ni Bianca. Mabilis din siyang naglakad at nilapitan ang kanyang mga damit na nakasampay. "My dear," wika niya sabay hawak sa kulay puting cocktail dress na naging pula. "My Dolce & Gabbana," sabi pa niya sabay hawak sa pulang evening gown na pula pero naging polka dots. "Valentino!" sigaw niya sa kapinigaan tumutulong kulay itim na dress na naging polka dots. "May Prada!" ay niya at kulay itim na mini dress na binili niya sa New York City. Umiyak si Bianca dahil sa panghihinayang sa mga damit niya na puro mamahalin at limited edition pa ng mga paborito niyang designer. "Walang iya ka! Sinira mo mga damit ko!" Malakas na sigaw ni Bianca. Nagigigil din siya lumapit kay Marian na nakatayo lang sa harapan ng mga kasambahay. "Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Ikaw na nga itong pinaglaba? Ikaw pang galit?" Sagot din ni Marian. "Sabi ko, ingatan mo dahil mahal na mga yun. Pero anong ginawa mo? Sinira mo lahat!" Nagagalaiting sigaw na Bianca. "Bakit kasi akong pinapalaba mo ng mga damit mo at hindi ikaw mismo maglaba? Sige nang alam kong paraan ng paglalaba eh. Dapat pa nga magpasalamat ka sa akin dahil ipinaglaba kita ng libre." Puno naman ang pagmamalaking sagot ni Marian, kaya lalong nagalit si Bianca sa kanya. "Alam mo ba kung ilang milyon ang halaga ng mga damit na yan, ha? Tapos, pinatakan mo lang ng Zonrox?" Namumula sa galit na tanong ni Bianca. "Papatayin kitang demonyo ka!" Galit na wika ni Bianca, saka mabilis na humakbang palapit kay Marian. Malayo pa lang siya ay nakaumang na ang kanyang mga kamay upang sampalin si Marian. "Bianca!"
Nabitin ang kamay ni Bianca sa era dahil sa lakas at dumadagundong na boses nang tumawag sa kanya. Bakas din sa boses nito ang galit at pagbabanta. Agad na lumingon si Bianca sa tumawag sa kanya at nakita niyang nakatayo si Eric sa may pinto ng dirty kitchen. Seryoso itong nakatingin sa kanya habang salubong ang makakapal nitong kilay, habang ang panga nito ay nag-uumigting naman sa matinding galit. Anong karapatan mong pagtangka ang saktan sa Marian? Hindi kita pinatuloy dito sa bahay ko upang manakit ka sa mga taong nakatira dito, lalo na sa kapamilya ko. Galit na tanong ni Eric sa babae. Darling, hindi naman ako magagalit sa kanya kung hindi niya sinira ang mga damit ko. Tingnan mong ginawa ng babaeng yan sa mga koleksyon ko. Katwiran ni Bianca, sabay turo sa mga damit na nakasampay na puro patak ng Zonrox. Ang puti naman ay naging pula dahil inihalo ito ni Marian sa kulay pulang damit na pinatakan niya ng Zonrox. Bakit kasi akong pinalaba mo? Sa ganyan ako maglaba, kaya dapat nga magpasalamat ka sa akin. Kasi nandahil sa akin kaya nalaban niya mga damit mong kumukupas pag nalabahan. Taas noon na sagot ni Marian. Pinaglaba mo sa Marian ang mga damit mo? Galit na tanong ni Eric sa babae. Wala naman kasi siyang ginagawa kanina, darling. Kaya nakiusap akong siya nila ang maglaba ng mga damit ko. Umuon naman siya, kaya ang alam ko'y marunong siya. Sagot ni Bianca. Ganun pala ang paraan mong makiusap? Inihagis mo sa mukha ko ang mga damit mo at tatakutin mo kung palalayasan kapag hindi ako naglaba? Supalpal naman ni Marian sa kanya. Marian, pumasok ka na sa loob. Ako na bahala dito. Malumanay na sabi ni Eric sa dalaga. Agad naman na kumilos si Marian at naglakad palapit kay Eric at dumaan pa siya sa tabi ng lalaki, papasok sa loob ng bahay. Nakasunod naman kay Marian sina Ana at Lynn, pati na rin ang mga kasambahay. Darling, tingnan mo nangyari sa mga damit ko. Sinira na lahat ng kinakapatid mo. Pawamaktol pa ni Bianca dahil sa panghihinayang sa mga damit. Tama lang ang ginawa ni Marian sa mga damit mo. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan na utusan ng kinakapatid ko na maglaba? Galit na tugon ni Eric. Lalo namang nainis si Bianca dahil kinampihan pa ni Eric ang kinakapatid nito. Kakampihan mo pa talaga ang babaeng yun? Ako ang fiancé mo. Dapat akong pinapakinggan mo. Naiiyak ng wika ni Bianca. Hindi ako kumakampi sa mali. Kung hindi mo ayusin ang pakikitungo mo kay Marian, magpipilitan akong palisin ka dito sa bahay ko. Pagbabanta ni Eric. Patakbong pumasok sa loob ng bahay si Bianca dahil sa inis niya kay Marian. Ang buong akala niya kanina ay tagumpay na siya ngunit hindi niya akalain na kaya pala siyang kalabanin ni Marian. Bumalik naman si Marian sa kanyang kwarto at nahiga sa kanyang kama. Nakangiti din siya dahil siya ang kinampihan ni Eric at hindi ang babaeng aswang. Nanood na lang siya ng TV dahil wala naman siyang gagawin. Nainip din siya sa bahay ngunit ayaw na niyang lumabas dahil natatakot siyang lumabas. Kinabukasan ay magkasama sina Eric at Bianca na nakaupo sa lanay. Nagbabasa ng newspaper sa Eric habang si Bianca naman ay nakaupo sa tabi ni Eric. Nakalagay din ang kanyang isang braso sa likod ni Eric habang nakataas ang dalawang paa nito sa sofa. Ang mga hita niya ay nakapatong na rin sa hita ni Eric. Natatakpan lang ito ng newspaper kaya hindi makikita. Wala naman kay Eric ang ginagawa ng babae na pangaakit sa kanya. Patuloy lang siyang nagbabasa ng news sa hawak nitong pahayagan. Palabas naman si Marian at patungo siya sa swimming pool upang mag-swimming. Naiinip na rin kasi siya na nakakulong sa kanyang kwarto. Kaya napagpasyahan niyang mag-swimming na lang para na-exercise din ang katawan niya. Nakasuot din siya ng two-piece swimsuit na kulay red at pinatungan din niya ito ng red beach cover-up. Itinali din niya ito upang hindi naman nakakailang na maglakad siya sa kabahayan na naka-two-piece lang. May dala din siyang towel at lotion para may ipahid siya sa kanyang balat mamaya pag-ahon niya sa tubig. Malayo pa si Marian ay natanaw na niya sina Eric at Bianca na nakaupo sa lanay at magkatabi pa ang dalawa na parang pinagdikit na bunga. Binaliwala lang niya ang dalawa dahil ayaw niyang masira ang kanyang magandang gising ngayong umaga. Dumaan pa siya sa gilid ng upuan kung saan nakaupo sina Eric at Bianca at tuloy-tuloy siyang nagtungo sa may pool upang mag-swimming.
Abala si Eric sa pagbabasa ng maramdaman niyang may papalapit sa tabi niya, kaya napasulyap siya sa taong dumaan. Biglang napaawang ang kanyang labi nang makita niya si Marian na dumaan sa kanyang gilid at tuloy-tuloy na nagtungo sa swimming pool na nasa bandang harapan nila. Kitang-kita din niya ang makinis at mapuputing hita ng dalaga dahil napakaiksi ng suot nitong cover-up. Kilala din niya ang suot ni Marian dahil siya mismo ang bumili noon. Napahawak pa siya sa kanyang labi habang pinagmamasdan niya ang katawan ni Marian. Napakaganda ng likod nito habang naglalakad patungo sa may upuan sa tabi ng swimming pool. Sinampay muna ng dalaga ang kanyang towel sa likod ng upuan at inilapag din niya ang dala nitong lotion sa ibabaw ng lamesa. Ibinaba na din ni Eric ang hawak niyang newspaper at pinanood na lang si Marian habang tinatanggal nito ang kanyang suot na pang-ibabaw. Kinakapatid mo ba talaga siya? O babae mo? Bakit ganyan ka makatingin sa kanya? Nanguusag na tanong ni Bianca kay Eric. Napasulyap naman si Eric sa kanyang katabing babae dahil sa sinabi nito sa kanya. Bahagya ding nakalimutan ni Eric ang mga bagay-bagay dahil kay Marian, kaya nagulat siya sa biglang pagtatanong sa kanya ni Bianca. Ano ba klaseng tanong yan? Para napatingin lang ako kay Marian, ganyan as nasabi mo? Inis naman na sagot ni Eric. Bigla din siya lumayo sa babae dahil sa inis niya dito. Bigla ding nag-iba ang kanyang pakiramdam dahil sa nakita niyang ayos ni Marian. Agad naman na tumayo si Bianca at padabog na pumasok sa loob ng bahay. Halatang galit na galit ito at tila gusto din niyang manakit ng tao sa mga sandaling iyon. Hindi naman pinansin ni Eric ang babae dahil ang mga mata niya ay nasa swimming pool at natutuwa siyang panoorin si Marian na lumalangoy. Ilang minuto pa ang lumipas. Biglang lumabas si Bianca na nakasuot lamang ng black two-piece swimsuit. Napakaliit pa ng tela ng kanyang suot at halos makita na ang kanyang perlas sa liit. Ang bra naman niya ay tanging sa harapan lamang ang natatakpan at purong string na ang makikita sa likod. Nilampasan din niya si Eric at hindi man lang niya ito tiningnan dahil ang mga mata niya ay nasa taong lumalangoy sa swimming pool. Patuloy naman na lumangoy si Marian. Pabalik-balik siya sa paglangoy at iba't ibang style din ang ginagawa niyang paglangoy. Agad naman na tumayo si Eric dahil malapit na si Bianca sa pool. Nag-aalala din siya kay Marian dahil kilala niya si Bianca. Ayaw na ayaw talaga ng babae na nasasapawan siya ng kung sino. Kaya alam ni Eric na may binabalak na gawin si Bianca kay Marian. Nakatayo lang si Eric sa gilid ng pool at iniintay si Marian na makalapit sa kanya. Nakatihaya din si Marian sa tubig habang lumalangoy. Nakapikit din ang kanyang mga mata dahil nare-relax talaga siya na nakalutang sa tubig. Si Bianca naman ay malapit na sa kabilang dulo at napakabilis din itong lumangoy na tila may hinahabol. Pagdating naman ni Marian sa gilid ay mabilis na hinawakan ni Eric ang kamay ng dalaga kaya bigla itong nagmulat ng mga mata. Agad naman na itinuro ni Eric ang lumalangoy sa kabilang dulo kaya napasimangot si Marian. Umahon ka na at baka sipunin ka. Wika ni Eric, sa kanya hinila si Marian paahon sa tubig. Agad naman na umahon si Marian dahil nawalan na din siya ng ganang lumangoy dahil sa babaeng gumaya sa kanya. Agad din siya nagtungo sa kanyang upuan. Tama naman na dumating na ang kanyang almusal na dinala pa ni Ana. Kumain ka na muna, Ma'am Marian. Mamaya ka na ulit lumangoy kapag umalis ng Apple sa pool. Wika pa sa kanya ni Ana, sabay tingin sa babaeng lumalangoy. Si Eric naman ay muling bumalik sa kanyang upuan na tila walang nangyari. Kitang-kita pa niya si Bianca na palingalinga sa pool. Hinahanap niya marahil si Marian ngunit bigla itong nawala sa tubig. Sarap naman na kumakain si Marian ng ramen noodles na inihanda ni Ana para sa kanya. Bagay din ang kanyang breakfast sa lamig ng tubig sa pool. Ang sarap naman nito, Ana. Sino nagluto nito? Tanong ni Marian sa babae. Ako ay nagluto niyan, ma'am. Salamat at nagustuhan mo. Sagot ni Ana. Habang kumakain si Marian ay palihim din niyang sinulyapan si Bianca sa may pool. Nakita niyang umahon na ang babae sa tubig at naglakad na itong pabalik sa lanay. Ma'am, lagi ka mag-iingat sa Apple na iyon. Iba ang kutob ko sa kanya. Parang may binabalak siyang masama laban sa'yo. Wika ni Ana, habang nakatayo siya sa tabi ni Marian. Nakatingin din siya sa direksyon ni Eric at Bianca at tinitingnan ang bawat kilos ng babae. Muli pang lumangoy si Marian matapos niyang kumain. Nakailang ikot pa siya bago siya tuluyang umalis sa pool at umakyat na sa kanyang kwarto.
Mabilis din siyang nag-shower at tinuyo ang kanyang buhok. Naglagay din siya ng cream sa kanyang mukha bago siya lumabas ng kanyang banyo. Ngunit ang kanyang paghakbang ay nabitin dahil nakita niya si Eric na nakahiga sa kanyang kama. Wala na din itong damit pang itaas kaya litaw na litaw ang matipuno nitong katawan. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Marian sa lalaki. Dinadalaw ka? Nakangisang sagot ni Eric. Hinawi din niya ang comforter na nakatakip sa kalahati ng kanyang katawan at mabilis na tumayo. Bigla namang nalaki ang mga mata ni Marian dahil sa pagkagulat. Wala na palang kahit na anong saplot sa katawan ang lalaki kaya kitang-kita ni Marian ang alaga nito. Napalunok pa siya ng laway dahil sa pagkabigla at tila tumatango rin sa kanya ang alaga ng lalaki na nakaturo sa kanya. Bastos! May dadalaw bang nakahubo? Inis na wika ni Marian sa lalaki. Mabilis naman siyang nilapitan ni Eric para hindi makabalik sa loob ng banyo si Marian. Nag-aalala din siya na baka maglock ito ng pinto at hindi na lumabas. I miss you, honey. Hindi ko na kaya magtiis na hindi ka makasama. Wika ni Eric habang yakap niya si Marian. Hindi naman na nakagalaw si Marian dahil sa pagkabigla. Hindi niya inaasahan na yayakapin siya ng mahigpit ni Eric. Isang linggo na rin ang nakakaraan magmula nang bumalik sila sa villa at magmula noon ay hindi na sila nagkasama pa. Bitiwan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Baka may dala kang bakterya galing sa aswang na kasama mo. Naku, makaling ko sa'yo, kala mo sawa. At gustong gusto mo naman. Sarap na sarap ka pa na makipaghalikan sa aswang na yun. Tuloy-tuloy na pagtatalak ni Marian. Hindi naman gumalaw si Eric dahil natutuwa siyang pakinggan ang mga sinasabi ni Marian. Are you done? Malumanay na tanong sa kanya ni Eric, saka siya nito binuhat at dinala sa kama. Eric, ano ba? Ibaba mo nga ako? Malakas na wika ni Marian ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Dahan-dahan na ibinaba na ni Eric ang dalaga sa ibabaw ng kama nito at mabilis din niyang dinaganan. Hinawakan din niya ang magkabila nitong kamay at idiniin sa kanyang uluhan. Agad din na hinuli ni Eric ang labi ng dalaga at mariin niya itong hinalikan. Nagpumiglas naman si Marian dahil sa ginagawa sa kanya ni Eric. Hindi rin niya inaasahan na pupuntahan siya ni Eric sa kanyang kwarto. Hindi rin alam ni Marian kung ano ang kanyang magiging reaksyon ngayon na kasama na naman niya si Eric sa loob ng kanyang kwarto. Alam na niya sa sarili niya na mahal na niya ang lalaki. Ngunit paano naman ang fiancé nito? Magkakasama din sila sa isang bubong kaya napakapangit na hanggang ngayon ay pinupuntahan pa rin siya ni Eric sa kwarto. Ngunit paano niya lalabanan ang kanyang damdamin na ngayon ay nagsusumigaw na sa saya dahil kasama niya si Eric? Hindi na lamang pinansin pa ni Marian ang mga panguusig sa kanya ng kanyang konsensya dahil miss na rin niya si Eric. Hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili at tinugunan na niya ang paghalik sa kanya ni Eric. Bahala na si Batman, sabi pa ng kanyang isipan. Hindi na rin namalaya ni Marian na nakayakap na pala ang kanyang dalawang kamay sa batok ni Eric. Lunod na rin siya sa pakikipaghalikan sa lalaki at hinahaplos na rin niya ang likod ni Eric. Hindi ko malaman kung saan ko hahawakan si Eric habang naghahalikan kami. Para din akong kinukuryente dahil sa init na dumadaloy sa aking mga ugat paakyat sa aking puso. Talagang nag-uumapaw na sa sayang aking damdamin dahil sa ligayang nararamdaman ko. Ang tagal kong inintay na muli kami magkasama ni Eric at maipadama sa isa't isa ng aming pagmamahalan. Kahit alam kong ikakasal na siya sa iba, itatanggapin ko na lang ng maluwag sa dibdib ko na hindi siya para sa akin. Hindi man ako ang pinili niya, at least nakakasama ko pa rin siya ngayon. Hindi ko man masabi sa kanya na mahal ko na siya pero gagawin ko ang lahat upang maipadama sa kanya kung anong nilalaman ng puso ko. Patuloy lang kaming naghalikan ni Eric. Wala na akong pakialam ngayon kung meron siyang fiancé. Nasa kwarto ko siya ngayon kaya akin siya sa mga sandaling ito. Walang pwedeng umagaw sa kanya ngayon at sa akin. Sabihin man nilang sakim ako pero kahit ngayon lang ay talagang gagawin ko magpakasakim dahil sa taong mahal ko. Kahit sa sandaling ito lang ay tatanggapin ko. Masabihan man akong tanga, okay lang din. Kung pwede nga lang na ipagdamot ko sa Eric, sa ibang tao ay gagawin ko. Kung mabibigyan lang ako ng pagkakataon, gusto ko ako ang magpakasal kay Eric at magdala ng kanyang apelyido.
Napakainit ng labi ni Eric, pati na rin ang kanyang hininga na tumatama sa aking balat. Nakakalasing ang bawat pagdampi ng kanyang labi sa balat ko. Eric, sambit ko sa kanyang pangalan. Tanitigan din niya ang mukha ko habang hinahaplos niyang aking muka. Muli din niyang dinampian ang labi ko bago siya nagsalita. Marian, my heart aches in your absence. Every second feels like an eternity. With each glimpse of you, my soul torn between the yearning to hold you close and the necessity to maintain this distance. My love for you is as boundless as the universe, yet I must suppress my desires, for your safety is my utmost priority. Every fiber of my being screams for your touch, your warmth, yet I must resist. Please understand, my love. This torment is the price I pay to ensure you remain unscathed. This is my sacrifice, my battle for your well-being and peace. Makahulog ang wika niya sa akin. Hindi ko alam kung kikiligin ba ako o matatakot. Anong gagawin ko, isasagot ko sa kanya. Dahil ako man ay hindi ko magawang lumapit sa kanya at ipahayag ang aking saloobin. Paano niya nasasabi ang lahat ng ito sa akin kung siya mismo ay nasasaktan din? Ano bang meron sa buhay niya na hindi ko pwedeng malaman? Bakit kailangan manatili akong walang alam? Ngunit umaasa naman siya sa akin na maunawaan ko siya at patuloy na pagkakatiwalaan. Kahit pabulong lang niyang sinabi sa akin ng mga iyon ay masaya na ako. Uunawain ko na lang sa Eric kahit wala akong kaalam-alam sa mga rason kung bakit siya lumalayo sa akin. Muli akong hinalikan ni Eric. Paikot sa aking leeg. Dahan-dahan ang ginawa niyang paghalik sa balat ko na tila ingat na ingat siya na huwag akong masaktan. Gabi na nang magising ako. Wala na din sa Eric dito sa tabi ko nang magbulat ako ng mata. Nakita ko rin na may damit na ako. Binihisan din pala ako ni Eric na hindi ko namamalayan. Bigla na lang kasi ako nakatulog nang dahil sa pagod kanina. Kaya hindi ko na namalayan ang pagbihis niya sa akin at pati ang pag-alis niya ay hindi ko na rin namalayan. Hindi muna ako bumangon dahil nangihina pa ako. Pagod na pagod pa rin ang katawan ko hanggang ngayon. Bigla ko rin naalala na nakadalawa pala kami ni Eric kanina. Kahit tulog na ako noon pero malinaw pa rin sa aking isip na humirit pa siya kanina. Kaya pala para na naman akong lantang gulay ngayon dahil kay Eric. Muli ko na namang ipinikit ang aking mga mata dahil sa antok. Gusto kong matulog ngunit nakakaramdam naman ako ng gutom kaya bumangon na lang ako upang makapaglinis muna ng aking katawan bago ako bumaba sa kusina. Ngayon lang din na hindi ako hinatira ng pagkain ni Ana kaya kailangan kong pumunta sa kusina upang doon kumain. Pagpasok ko ng kusina ay nadatnan kong umiiyak si Lydia at Doris. Nagtataka naman ako lumapit sa kanila upang tanungin sila kung anong nangyayari at kung bakit sila umiiyak. Ate Lydia, Ate Doris, bakit po kayo umiiyak? Nagtatakang tanong ko sa dalawang babae. Ma'am Marian, mabuti po't bumaba na kayo dito, ma'am. Ayaw kasi ni Ma'am Bianca na dalhan namin kayo ng pagkain niyo sa kwarto. Kahit yun naman po ang bili niyang master. Nagalit po siya sa amin at tinapon sa amin yung laman ng tray. Sagot sa akin ni Ate Doris. Nakita ko rin ang damit niya na marumi dahil sa mga pagkain na natapon sa kanya. Napasok pa nga po ako, ma'am. Kasi bagong kulo lang yung nilaga tapos nabuhos sa kamay ko. Sumbong din sa akin ni Ate Lydia. Pati nga sa Aling Maring ay sinaktan niya dahil pinagsabihan siya na huwag siyang makaalam sa mga ipinag-uutos sa amin niyang master. Dagdag pa niya. Ano? Gulat na tanong ko. Hindi rin ako makapaniwalang magagawa ni Bianca na saktan ng mga kasambahay ng villa. Napakatagal na ng mga ito na naninilbihan dito ngunit hindi sila ilaagrabyado ng mga Del Rio. Kapamilya ang turing nila lahat sa mga kasambahay. Ngunit ngayon ay nasasaktan sila dahil lang sa walang kwentang babae na pinatira dito ni Eric. Ano bang nagustuhan ni Eric sa babaeng yun at siya pa ang gustong pakasalan? Nasaan sina Ana at Lynn? Bakit hindi ko sila nakikita? Tanong ko rin sa kanila. Dahil kung nandito ang dalawa, hindi mangyayari ito sa mga kasambahay. Nagpaalam po sila na mag-o-off ngayon, ma'am. Baka daw bukas na sila makakabalik dito sa villa. Sagot ni Ate Doris.
Kaya pala walang nagtatanggol sa mga kasambahay at kaya pala hindi ako hinatira ng pagkain ni Ana. Dahil wala pala sila. Kumain na po kayo ma'am at bumalik na sa kwarto. Kabilin-bilinan po niyang master na huwag namin kayong hahayaan na lumabas ng kwarto. Hintayin daw ninyo ang pag-uwi niya bago kayo pwedeng lumabas. Wika ni Ate Lydia. Ipinagsandok din ako ni Ate Doris ng pagkain ko. Mukhang tahimik din ang kabahayan dahil wala man lang akong marinig na may nag-uusap. Kumain na lang ako dahil gutom na talaga ako. Hindi pa naman ako makatulog kapag nakakaramdam ako ng gutom. Kasalanan ito ni Eric dahil inubos niya ang lakas ko. Mabilis din ako natapos dahil gusto ko ang ulam ko. Ang sarap din ng kain ko dahil may sabaw ang ulam ko. Siguradong makakatulog na ako ng mahimbing nito. Hindi na ako magigising sa kalagitnaan ng gabi dahil nag-aaway-away ang mga alaga ko sa tiyan. Dahan-dahan ako umakyat sa itaas dahil iniisip ko pa rin ang mga sinabi sa akin ni na Ate Lydia at Ate Doris. Parang gusto ko ring sugurin ang babaeng aswang na feeling reyna sa bahay na ito. Napakawalang hiya niya at siya pa ang unang nanakit sa mga kasambahay ng villa. Pagdating ko sa tapat ng pinto ng kwarto ko ay bigla naman ako napalingon sa tumawag sa akin. Hindi ko tuloy nabuksan ang pinto ko dahil sa boses na narinig ko. Hoy, Sampid! Malakas na wika ni Aswang kaya napalingon ako sa kinaroroonan niya. Nakatayo pala siya sa may gilid ng halaman. Mukhang ako talaga ang inihintay niya. Ano kayang kailangan ng aswang nito sa akin? Oh, Aswang! Bakit ka nagtatago dyan? At anong kailangan mo sa akin? Tanong ko din sa kanya. Walang giya ka? How dare you calling me aswang, ha? Galit na lumapit sa akin sa aswang at nalilisik din ng mga mata niya na tila gustong mangain ng buhay. Bakit may reklamo ka? Totoo naman na aswang ka. Inaswang mo si Eric. Walang preno na sagot ko sa kanya. Walang giya ka. Fiancé ako ni Eric. Kaya wala kang karapatan na sabihan ako ng aswang. Para malaman mo, matagal na kami nagsasama ni Eric. Kamamatay pa lang ng asawa niya noon, ako na ang ipinalit niya. May bahay din kami sa Amerika at doon kami nagsasama dalawa. Dito lang sa bahay na to kami hiwalay ng kwarto. Pero gabi-gabi pa rin niya akong tinatabihan. Na ikaw, ano ka sa buhay niya? Isa ka lang sampid sa pamilya nila at ginagawang parausan. Kala mo siguro hindi ko alam? Sagot sa akin na Bianca. Hindi ko alam kung bakit parang apektado ako sa mga sinabi niya. Parang nag-e-echo din sa utak ko ang sinabi niyang matagal na silang nagsasama ni Eric at siya pala ang ipinalit ni Eric sa asawa niya. O ano? Bakit hindi ka makapagsalita ngayon? Naumid na ba ang dila mo dahil hindi mo matanggap na isa ka lang parausan na babae? Pagpapatuloy pa niya at binigyang diin talaga ang salitang parausan na babae. Tanong niya sa akin habang nakangisi at mukhang nagdiriwang kalooban niya dahil nakikita niyang apektado ako sa mga sinabi niya. Siguro nga tama siya dahil wala naman kaming relasyon ni Eric ngunit merong nangyayari sa amin at ina-enjoy ko naman. Parausan nga talaga ako dahil hindi ko naman siya boyfriend o asawa pero pumapayag akong makipagtalik sa kanya. Parang bigla din ako nahiya para sa sarili ko dahil sa mga sinabi sa akin ni Bianca. Naturingan pa naman akong teacher ngunit hindi ko man lang magamit sa sarili ko ang pinag-aralan ko. Paano pala ako magtuturo sa mga bata kung sarili ko mismo ay hindi ko alam turuan ng magandang asal. Nagpakababa na pala ako dahil sa pag-aakala kong mahal ako ni Eric at mahal ko din siya. Hantang ako, napakabobo ko. Natigil lang ang pagkatulala ko nang marinig ko ang mga ugong ng sasakyan na nagsidatingan. Alam kong dumating na si Eric at ang kanyang mga tauhan kaya muli kong pinihit ang doorknob ng aking kwarto upang pumasok sa loob. Ayoko muna makita si Eric sa ngayon. Kailangan ko rin mag-isip para sa sarili ko kung saan ako lulugar. Hindi maaaring ganito na lang palagi. Kapag nakapagpakasal na si Eric at Bianca, mas lalo akong kawawa. Huwag! Maawa ka sa akin! Huwag mo ko saktan! Bigla kong narinig na sinabi ni Bianca. Nilingon ko din siya upang makita ko ang ginagawa niya dahil narinig ko rin ang malakas na tunog ng parang may sumampal. Biglang nanlaki ang mga mata ko dahil nakita ko si Bianca na sinasampal niya ang sarili niyang muka. Pati ang buhok niya ay sinasabunutan din niya habang umaatras papunta sa may hagdan. Kinabahan din ako dahil malapit na siya sa may hagdan at isang hakbang pa niya ay mahuhulog na siya. Bianca, stop! Sigaw ko saka ako patakbong lumapit sa kanya upang pigilan siya sa paghakbang.
Marian, wag! Malakas na sigaw niya. Nahulog na din siya bago ko siya mahawakan. Nagpatihulog siya sa hagdan at kitang-kita ko ang katawan niyang nagpagulong-gulong pababa sa hagdan. Bianca! Malakas naman na sigaw ni Eric dahil nabungaran niya ang eksenang iyon na nahuhulog si Bianca sa hagdan. Mabilis naman na sinalo ni Eric ang babae bago pa ito tuluyang bumagsak sa malamig na sahig. Eric! Hirap na wika ni Bianca. Kitang-kita ko rin ang dugo sa kanyang noo. Bianca! Bianca, wake up! Malakas na boses ni Eric habang inaalog-alog ang katawan ni Bianca. Para naman akong rebulto na nakatayo dito sa itaas ng hagdan dahil hindi na ako makagalaw. Kinakabahan din ako at parang nanigas ang buong katawan dahil sa nasaksihan ko. Si Marian. Narinig ko pang sinabi ni Bianca bago siya nawala ng malay tao. Bianca, wake up! Sigaw ni Eric habang patuloy na inaalog ang katawan ni Bianca. Napatingin din siya sa akin at kitang-kita ko ang mga mata niyang nanlilisik. Lalo kong kinabahan dahil sa nakikita kong galit sa kanyang mga mata at mukha. Ihanda ang sasakyan! Utos ni Eric sa kanyang mga tauhan. Agad ding nagsilabasan ang mga tauhan ni Eric upang ihandang muli ang mga sasakyan nila. Patakbong binuhat ni Eric si Bianca upang dalhin sa ospital. Alam kong grabe ang lagay ng babae kaya lalo kong kinabahan. Patakbo din akong pumasok sa loob ng kwarto ko dahil sa takot sa mga pangyayari. Baka inakala ni Eric na itinulak ko sa hagdan ang fiancé niya. Baka mamatay si Bianca at ako mapagbintangan. Diyos ko, anong gagawin ko? Ayoko pong makulong. Ayoko makulong sa kasalanan na hindi ko ginawa. Anong gagawin ko? Wika ko habang nanginginig sa takot. Hanggang sa mapatingin ako sa aking cellphone na biglang nag-iingay. Mama! Bilisan mo ang pagpapatakbo mo! Utos ni Eric sa kanyang driver. Boss, mabilis na po ang takbo natin. Baka lalo tayong hindi makarating sa ospital kung mabangga naman tayo. Sagot naman ng kanyang driver na si Larry. Maghahating gabi na rin, kaya madalang na ang mga sasakyan sa mga daan kaya mabilis ang pagpapatakbo ng driver sa kotseng minamaneho nito. Wala na ring traffic sa mga kanto dahil wala na halos lumalabas sa oras na iyon. Hanggang sa bigla na lang mapapreno ang driver dahil sa isang babae na bigla na lang tumawid. Nahagip din nila ito at kitang-kita nila na tumilapon ang babae. Sino yun? Nagtatakang tanong ni Mike dahil nakita din nila ang babae na mabilis na tumakbo patawid ng kalsada. Tingnan niyo! Utos naman ni Eric dahil nakahandusay na ito sa gilid ng kalsada. Kinuha muna ni Mike ang kanyang baril at ikinasa bago siya bumaba ng kotse. Ngunit bigla na lang silang pinaulanan ng bala ng mga hindi nakikilalang kalaban. Shit! Shit! Malakas na pagmumura ni Eric. Inampas din niya ang pinto ng kotse dahil sa inis. Alam niyang planado ang pananambang sa kanila at balak talaga ng mga kalaban niya na mapuruhan siya. Tinambangan sila ng mga hindi nakikilalang kalaban sa kanilang daan. Alerto naman ang mga tauhan ni Eric at sinabayan din nila ang mga kalaban nila at lumaban sila ng patas sa mga nanambang sa kanila. Lagi ding nakahanda ang mga tauhan ni Eric dahil alam nila na napakaraming tao ang gustong pumatay ngayon kay Eric. Hindi na rin nila kilala ang mga taong nagbabalak ng masama sa lalaki. Diretso mo! Kailangan nating madala agad si Bianca sa ospital! Utos ni Eric sa kanyang driver. Agad namang sinunod ng driver ang gusto ni Eric. Mike, pasabugin mo mga kalaban na magtatagkang humarang sa ating daan! Utos niya sa kanyang kanang kamay na si Mike. Yes, boss. Agad naman nasagot nito. Sa kanya binuksan ang maliit na bintana sa may bubungan ng kotse at doon niya inilabas ang kanyang rocket launcher at binomba ang mga kalaban sa paligid. Ilang magkakasunod na rocket bomb ang kanyang pinakawalan upang makadaan sila sa kalsada na hindi pinapaulanan ng bala ng mga kalaban.